Kinuna ng isang obispo ang madugong kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte, partikular ang pagkakadamay ng ilang inosenteng sibilyan, kabilang na ang ilang mga bata. May report si Sandra Aguinaldo. August 31 ng nakaraang taon, namatay ang 4 na taong gulang na si Althea Barbon sa isang buy-bust operation ng mga pulis sa Gihulngan, Negros Oriental. Sa investigasyon, lumalabas na target na ng police operation ang ama ni Althea na si Aldric. Nang matunugan daw ni Aldric ang mga pulis, tangka itong bumunot ng baril, pero naunahan siya ng mga pulis. Nang bumalagta raw si Aldric, nagulat umano ang mga pulis na may batang kasama na tinamaan din ng bala. Tanggal na sa pwesto at iniimbestigahan na ang mga pulis na kasama sa operasyon. Sa panayam ni Jessica Soho kay Pangulong Duterte nung nakaraang linggo, natanong ang mga inosenteng taong nadamay sa mga police operation o yung tinatawag na collateral damage. Remember, I declared war. So always there are collateral damage because you cannot control the trajectory of bullets. A policeman has every right to shoot if he is in danger of losing his life. And he cannot control at tumagis yung bala sa tao ng isang tao pa, bata man. Well, I'm sorry. But you know, there are always casualties. That's why it's war. But then again, on the higher interest of the nation, kasi Presidente ako, isa dalang of course, I grieve. Pero ang bayan ko, sisirain mo 4 million addicts. Ang paliwanag na ito ni Pangulong Duterte kaugnay sa mga inosenteng maaaring nadadamay sa kampanya kontra droga, patuloy na umaani ng reaksyon. Para kay Balanga Bishop Ruperto Santos, mahalaga ang buhay kaya dapat walang puwang ang collateral damage sa kampanya kontra droga. Ito ang dapat nating bigyan ng pagpapalaga na iligtas muna, na buhayin, na pangalagaan, na ingatan, hindi kaagad collateral damage. Ayon kay Bishop Santos, ang kahalagahan ng buhay ay isa sa matatalakay sa Fourth Apostolic Congress on Mercy, isang international Catholic gathering na gagawin sa bansa at dadaluhan ng libu-libong Pilipino at dayuhan. Hindi raw nila tatalakayin ang patayan sa bansa, kundi yung kagandahan at importansya ng buhay ng tao. Si Senador Ping Lacson, naniniwalang dapat mabigyan man lang ng gobyerno ng compensation o kabayaran ang mga biktimang nadamay lang. Ang grupo namang Defense of Human Rights and Dignity Movement o I-Defend, naniniwalang dapat mabigyan ng katarungan ang mga ito. Dapat daw imbestigahan at maparusahan pa rin ang mga may sala. Ayon sa I-Defend, may impormasyon silang may mga inosente nang namamatay sa kampanya kontra droga. Ilang ulit na rin sinabi ng Malacanang at PNP na hindi ito sangkot sa extrajudicial killing. Wala pa ring reaksyon ng palasyo tungkol sa mungkahing mabigyan ng kompensasyon ang mga inosenteng nadadamay sa kampanya kontra droga. Sandra Aguinaldo, GMA News.